Hello mga inday, mga undong. Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. Ngayon nandito na naman tayo sa ating maalagang baka. At ipapakita ko po sa inyo. Dahil ngayon, hindi muna tayo magbibigay sa kanila ng fresh na napir. Dahil dun po sa lagayan po natin ng pagkain nila, may nakaimbak po ako mga silage. Bali mga nasa 7 sako na lang. Gumawa pa rin ako ng silage noong isang taon pa, last November. At hindi pa rin po natin upload yung video na yon dahil mahaba po yun. So ngayon, dahil meron pong isang sako na butas po yung ito po, ipapakita ko sa inyo. Meron po kasing butas. Ito mahirap po ngayon dahil wala tayong cameraman. Ako lang isa dito sa bukid. So ito, may butas po dito. Siguro expected po natin na sira po dito o nabubulok. So ganito pala yung laman. Papakita ko sa inyo mga ito. Pangarin po na ninyo sa anyway, meron na po tayong mga nagawang video kung paano po ito gawin. Yung gumawa po ko ng 13 sako, hindi pa natin na-upload last November po yun. Ito po yun ang natira. Itong silage po ay tatagal po kahit 2 years. So ito medyo nabubulok dahil nga may butas. So ito, napaka-importante po sa silage na maayos po yung pagka-compact po natin. At importante po, wala po talagang hangin. Ang sikreto po nito is ang pag-compact. So ito, nasisira na. Meron pong parang nabulok. Susubukan po natin ipakain dito kay Agosto. Ito si Agosto. O kung kakain man ito, first time niya pong makakain ito. Ito si Osmar. Ayan. So hindi sira. Basta kakainin po ng baka, walang problema po yan. At sa amoy pa lang, napakabango. So dito po sa akin, pamamaraan po sa paggawa po nitong silage. Ito po yung itsura po niya. Ayan. Ang sekreto lang po talaga nito is compact. Wala pong asin, wala pong molasses, purong pure na pir. Ang importante lang yung ma-harvest po natin yung nasa tamang edad. Prepare ko po is nasa 60 to 70 days. Bago po natin i-harvest. So, ito muna yung ipapakain po natin dahil sa tingin ko dito nabubulok po talaga. So, si Janjan at si Agosto, first time po nila makakain ngayon. So ayan si DA, kakain po ng silpon. So kung kaya nyo yung gumawa nito, mas mabuti. Consistent po yung silage. Dahil ang silage mga hindi mo kaya consistent po yung dry matter content po niya kumpara po sa fresh na napir. So ito po, pwede na haluan ng darak o ronban at saka copra meal. Isang bigayan lang sa umaga hanggat maubos po nila yung dami. Depende po sa laki po ng ating maalagang baka. So ngayon, dadalawang isip pa si Agosto. Sa amoy pa lang, siguro maninibago po itong si Janjan at si Agosto. Pati si DA. Nakatikim na rin po ito si DA. Kung nakagawa po tayo nito. Bali ito po, meron po akong 5 sako, 6. Ito po ay pang 7. Ito po ay kung sakaling magkakasakit tayo, hindi po natin alam, lalagnatin or may lalakarin po ko. Kaya meron po akong naka-imbak na silage. Mas maganda sana kung silage na consistent yung permanenteng silage na. Kaso wala po tayong tauhan sa paggawa po nito. So dito naman tayo kay Osmar. Yan. Napakalakas kumain ni Osmar. Yay! Huh! Pati si Janjan. Ito si Janjan. Nakakain na rin po ito. Hindi pa siya nawalay ng kanyang ina. Ni Joanna. So, ngayon makikita po natin sa ilalim kung saan banda po yung bulok. So dito po yung butas. Dahil nag-experience na rin po ako. Iwasan lang po natin gumamit ng sa akin sa kahoy, yung tawag po dito sa amin alho. Yung ginagamit kong pang-imbak. Siguraduhin lang po natin na hindi po matamaan po yung plastic.
ito pong plastic, makapal. Lalagyan po natin sa sako. So, dapat nakasealed ng maayos para walang hangin na makapasok. So, wala palang bulok dito. So, ito muna yung papakain na po natin. Si Agusto at si Dei. Nagtataka kung anong pagkain. Kasi pagkain ito. Kakainin po nila yan. Ayan, paamoy-amoy pa lang yan. Tikim-tikim, tingnan nyo. Ayan. So, ito po napakaganda. Lalo na pag corn silage. Dahil yung corn silage, mataas po sa protein. Broad protein. Kaibahan po sa silage na pure silage at saka fresh na pure. Consistent po yung dry matter content po niya. Dahil yung fresh na pure, napapansin niyo pag harvest po natin, hindi po magkapareho po yung edad. May matured na o may bago pa lang. So hindi pa magkapareho po yung edad po nila. So yan po ang kaibahan. So kailangan mas mabuti ito pong silage. So sa edad po ng silage, nasa 21 to 30 days, pwede na po ipakain ang ating malagang baka. At tatagal naman po ito, kahit 2 taon, hindi po ito masisira. Itong ginawa po natin, so November, December, January, February, March, April, May, June. So 7 months na ngayon. Sa ilalim, okay pa naman. Si Janjan, malakas kumain. At yun naman pa sa ngayon mga inday, mga ano. At ito po ay kukunin po natin yung bulok. So happy farming mga inday, mga undong.